Okay, hi guys, this is Kuya Ben Crypto. So, quick update lang tayo sa mga TA natin, anong nangyari sa trade natin, and anong nangyari sa market natin. So, let's start on BTC. Nasa 1 hour time frame pa rin tayo. So, ngayon, kung mapapansin nyo, nagkakaroon pa rin tayo ng consolidation. So, na-breakout dito, but bumalik pa rin sa consolidation. So, ngayon, ano ba yung naging trade natin kay BTC? So, ito, pakita natin yung trade natin kay BTC. So, ito, kanina, nakakuha tayo ng uh, almost 16%, 15.64. So, ito yung, medyo mababa kasi yung galaw ni BTC. Kaya, hindi niya nami-meet yung 20%. Pero still, meron tayo 15.64. But, ito kanina, yung nag-trade tayo dito, so nabawi. So, ito, nakakuha ko ng negative 15.05%. So, but from kahapon kasi, ito yung unang talo natin. So, ibig sabihin, from kahapon, isa pa lang yung nagiging talo natin. But, malaki ba yung naging talo? So, ito yung nililes natin yung talo natin. Or, binababaan natin yung stop loss natin para ma-manage natin yung risk. So, ibig sabihin, sa lahat ng trade natin, bababaan mo lang yung stop loss mo para hindi masyado masakit yung stop loss kasi mas maganda, mas mababa. Kung nakita nating mali yung entry natin, babaan natin yung yung stop loss natin. Huwag na nating ipilit. Huwag mo na ipilit na tataas pa yan. Kung nag-long tayo, huwag mo na ipilit na tataas pa ng 110 yan. Kasi possible kung hindi mo i-close yan or hindi ka mag-stop loss dyan ng mas mababa, mauubos lang din yan. So, hindi mo kasi alam yung galaw ng market. Malay mo, dire-diretso baba talaga siya, di ba? So, yun lang kay BTC. Break even, pero kahapon, di ba, nanalo tayo ng 30%. So, ngayon, ang mangyari dito, ano bang mangyari kay BTC? So, possible, ito, rejected. So, dito, nagkaroon ng rejection ulit dito sa liquidity. So, ngayon, meron tayong confirmation. So, yung next candle natin is yung entry natin. So, check natin. Pero ito, kung tataas yung volume nito, pwede na ako mag-entry dito. Ang entry ko dito is possible, ito na. Yung lower wick. So, ito yung magiging entry ko kapag sobrang taas ito. Pero kung hindi, mababa yung volume. So, antayin ko yung third candle. Ayun yung magiging confirmation ko. So, yun lang. Check natin kung ano yung possible mangyari dito kay BTC. So, kung i-reject niya ba tong liquidity na to, so mag-short tayo dito. Possible balikan niya tong order block sa baba. Pero kung babasagin niya tong liquidity na to, possible balikan niya na tong resistance sa taas. So, yun lang yung kay BTC. So, nanalo pa rin tayo kahapon dito ng 30%. So, ngayong araw, break even tayo kay BTC. But still, magandang practice yung ginagawa natin. So, binababaan natin or nililesen natin yung talo natin. So, matalo man tayo, mababa lang yung percentage. So, next, kay ETH. So, for ETH, so, yun, kung mapapansin nyo, nagkaroon ng rejection dito, pero still, green candle pa rin siya. So, possible, kunin niya to, balikan niya tong na to, itong liquidity na to, or itong resistance sa taas. Kaya, ang gagawin natin dito, observe lang. So, kung possible, rejected tong liquidity na to sa taas, tsaka itong resistance sa taas, possible balikan niya tong order block natin dito sa baba. So ngayon, kung babalikan niya tong order block, mababasag niya to, possible kunin niya tong liquidity na to, and itong support. So, kay ETH, ito yung naging trade natin today. So, for ETH, ang trade natin, so meron tayong dalawang trade kay ETH eh. So, ito kanina umaga, meron tayong 9%. So, 9%, tsaka itong 25%. So, ito, medyo maganda yung trade natin kay ETH. So, ito yung pinapractice natin. Na once na, di ba, may 9% ka. For example, nag-long ka dito sa part na to. Nag-long ka dito. Nag-long tayo dito.
So, ngayon, nakita nyo nag-retest. Tapos, nakita nyo, possible, balikan tong order block. So, anong gagawin natin? So, dito pa lang, itipin na natin sa taas. I-stop loss mo na yan, o close mo na yan. Kung nakita mong possible, balikan yung order block. Kasi, sayang naman yung 15% or 20% na TP mo, tapos babalik ka lang dito sa entry mo dito. So, ngayon, ang ginagawa ko dyan, TP na ako dito, tapos kapag bumalik yan dito, possible, ma-reject ulit to, mag-entry ulit ako dito. Pero kung dire-diretso siya, still same pa rin. Yung upper wick, doon ako mag-entry. So, di ba, at least naka-safety na yung profit natin. So, yan, meron tayong ano dito, 9.47 plus yung 25% kanina. Ito. Plus, meron pa to yung last kaninang alas 10. So, ito, meron tayong 20% din dito kay ETH. So, currently, wala pa tayong talo kay ETH hanggang kahapon. So, ngayon, kung mapapansin nyo, maganda yung nagiging discipline, yung patience. So, pati sa sa Telegram, na bababa natin yung mga TA natin. So, kay ETH, so, yun. Ayun yung magiging possible na mangyari dito. So, aantayin lang natin. So, next natin, si XRP. So, for XRP, so, yun. Mapapansin nyo, rejected to. Pero still, going up pa din yung itong market. So, possible, kunin niya tong liquidity na to. So, ngayon, kung kukunin niya to, mare-reject niya to, mag-short ako dito. Pero mag-aantay tayo ng confirmation. Pero kung babasagin niya to, possible kunin niya tong liquidity. Then, dalawa yung possible mangyari kapag kinuha niya tong liquidity na to. Yung pangalawang liquidity. Either i-reject niya to, bumalik sa order block, or dumiretso na dito sa liquidity sa taas and resistance. So, yun yung abangan natin dito kay XRP. So, yung trade natin kay XRP, meron tayo kanina. So, ito, meron tayong 12.55. So, still, ganun pa rin yung ginagawa ko. So, nakita ko na possible mag-retest. So, kine-close ko na yung yung trade na yon, kahit 10% pa yan, 9%. Kasi, profit is profit pa rin tayo. So, kaysa naman, bumalik dun sa may entry mo, tapos, ganun din, aangat din naman siya ulit. So, i-close mo na yon, tapos, antay mo bumalik dun sa, sa resistance mo, or sa order block mo, saka ka mag-entry ulit. Pero kung na fake na retest ka, pwede ka naman ulit mag-long dun sa may upper wick naman. So, ito pa, XRP. So, ito. Meron pa tayo dito kay XRP. So, 20.7. So, check natin. Alam ko meron pa dito. XRP. So, yun lang pala yung kahapon. Yung 12%, tsaka yung itong 12%, tsaka itong 20% natin. So, still, wala pa tayong talo kay XRP mula kahapon. So, yun lang. Ang abangan natin kay XRP. Next natin si Solana. So, last for Solana. Yun. Kung mapansin nyo, meron rejection dito. Pero green candle to. So, possible ba umangat to? Wala pa tayo sa 30 minutes. So, possible maging red candle pa to or bearish candle pa to. Basta, wala pa sa 30 minutes or 40 minutes, possible bumaba pa yan. Kasi nagkakaroon ng nagkakaroon pa ng laro yung market kapag dating sa ganyang time. Kasi nasa 1 hour time frame tayo. Pero pwede nyo naman yan i-confirm dun sa lowest time frame. So, from 5 minutes or 15 minutes. Pero mapapansin nyo sa 15 minutes, yan, possible paangat siya. So, check natin kung talagang aangat siya. So, ang mangyari dito, mag-aantay lang tayo ng entry natin. So, kung ito rejected, babalik yan dito sa order block. So, mag-short tayo dito. Pero kung ito babasagin niya, possible kunin niya na itong liquidity sa taas and itong resistance. So, check natin kung ano yung possible mangyari dito kay Solana. So, pero ito, may TP rin tayo dito kanina. So, for Solana, ito, kanina, naka 24.5
0.77 tayo. So, ito yung kaninang umaga. So, still TP pa rin. Next, yung isa pa, meron pa tayo Solana dito eh. So, ito. Solana, 20% ulit. So, maganda yung trade natin. So, from kahapon hanggang ngayon, yung BTC, ito lang ang talo natin. So, 15% lang. So, binababaan lang natin yung loss natin dito. So, ngayon, ang gagawin lang natin, mag-aabang lang tayo, wala tayong ibang gagawin. So, this is Kuya Ben Crypto. Peace out.